So pangatlo, what's blocking your overflow blessing? Ito yung unforgiveness and bitterness. So ibig sabihin, ito yung kawalan ng pagpapatawad at nananatiling kapaitan sa puso ng mga tao. So ang hindi pagpapatawad at kapaitan ay spiritual na mga lason na humahad lang sa ating mga panalangin. So ito yung humahad lang. Ito yung mga humahad lang sa mga panalangin o mga umaapaw ng pagpapala. Ito yung humahad lang ng hindi pagpapatawad at nananatiling kapaitan sa kanilang puso. Spiritual na lason, humahad lang sa mga panalangin, nakawin ang iyong kapayapaan at humaharang sa mga pagpapala ng Diyos. So ito yung nagnanakaw ng kaligayahan, yung hindi pagpapatawad. So kaya nga't bagamat ang pagtitimpi ng sama ng loob ay maaaring pakiramdam na makatuwiran, pinipili nito ang iyong puso sa pagkaalipin. Tinawag tayo ng salita ng Diyos na magpatawad. Hindi dahil karapat-dapat ang iba, kundi dahil pinatawad tayo ng Diyos. So ito yung kapaitan ay nagpapanatili sa mga sugat na bukas. Pagpapatawad ay hinahayaan ang pagpapagaling. So kaya nga mahalaga na tayo magpapatawad para tayo gumaling. Kaya sinasabi dito, sa Mateo 6 verse 14, sabi niya, if you forgive others people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Sa verse 15, sabi niya, if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. So ibig sabihin, ito yung vice versa na dapat tayo magpatawad. So itinuturo nito sa atin ng Panginoon Kristo, ang pagpapatawad ay hindi optional para sa mga sumusunod sa Kanya. Tulad ng paghingi natin ng tawad, natin ng awa at kapatawaran mula sa Diyos. So tayo ay tinawag na ipaabot ang parehong biyayang iyon sa iba. So ang pagpigil sa ating pagpapatawad ay humahandog sa ating ugnayan sa Diyos at humahad lang sa pagpapatawad sa atin. Kaya nga hinahamon tayo ng Panginoong Kristo na ipakita ang puso ng Diyos sa pamamagitan ng pag-alis ng hinanakit, kapaitan at paghihiganti na lumalakad sa parehong awa at natanggap natin. So kailangan natin, kapag tayo nakagawa ng kasalanan, lahat ng kasalanan, pakikiapid, adultery, fornication, pagnanakaw, paglalasing, ng sama ng loob, kailangan natin ihingi ng tawad kung kanino tayo nagkasala. Diba, nagkasala tayo sa ating asawa, sa ating anak. So, dapat tayo magpatawad, pag humingi ng tawad. So, yun yung sinasabi na, dahil kapag hindi tayo humingi ng tawad at hindi tayo nagpatawad, hindi din tayo patatawarin ng Ama. Kaya sinasabi pa dito, sa Hebrews chapter 12, verse 15, mag-ingat na walang sino mang makagkulang sa biyaya ng Diyos at walang mapait na ugat na tumubo upang magdulot ng kaguluhan at makahawa sa marami. So kaya nga dito sinasabi na isang panawagan ng spiritual na pagbabantay kapwa sa personal at sa loob ng komunidad ng mga mananampalataya. Ang mapait na ugat ay sumasagisag sa sama ng loob. So, hindi sa pagpapatawad o kasalanan na. Kung hindi mapigilan ay maaaring kumalat at makapinsala sa iba. So, ito nagpapaalala sa atin na manatiling nakasalig lamang sa biyaya ng Diyos, iabot ang biyayang iyon sa iba at mabilis na harapin ang mga salupin na maaaring lumaki sa pagkabahabahagi o karumihan. So, ang tunay na komunidad ay umuunlad kung saan may biyaya, pagsisisi at pagpapatawad. So kaya nga ang kapaitan ay hindi lamang nagbubuklod sa ating mga damdamin. Hinaharangan nito ang ating mga pagpapala. Kaya nga kapag tayo may mga sama ng loob, hinaharangan nito yung mga pagpapala na dapat dumating sa atin. Hindi mo matatanggap na nakakakuyog na ang mga kamao na puno ng sama ng loob. So kapag lagi tayo naka-close ang ating mga kamay,
hindi tayo ibig sabihin hindi tayo nagbibigay ng patawad. So, tulad na lamang sa halimbawa ni Izo, mababasa natin yan sa Hebrews chapter 12, verse 16. Sabi niya rito, tiyakin na walang sino mang makikiapil o walang Diyos na gaya ni Izo na ipinagbili ang isang pagkain sa kanyang karapatan na mana bilang panganay na anak. So ito yung ipinagbili niya ang kanyang karapatan. Sa verse 17, sinabi dito, at pagkatapos gaya ng alam ninyo ng ibig niyang magmana, ng pagpapalang ito siya ay tinanggihan kahit na hinahangad niya ang pagpapalang ng may luha, hindi niya mababago ang kanyang ginawa. So dahil sa kanyang katakawan, so iyan ay pinagbili dahil sa kanyang gutom, nagbabalalaban sa pangangalakal ng mga walang hanggang pagpapala para sa pansamantalang kasiyahan. So yung desisyon ni Izo na ibenta ang kanyang pagkapanganay para sa isang pagkain ay isang naglalarawan kung paano maaari magkaroon ng pangmatagalang mga kahinatnan ang pagkabigla-bigla o yung pabigla-bigla na mga pagpili at emotional, spiritual na kapabayaan. So, nagsisiman siya sa uli, lumampas na ang pagkakataon. So, kaya nga dito yung sinasabi na malinaw na mensahe ng kalagahan ay binibigay ng Diyos ang mga pagkatawag, pagkakakilanlan at pamana ng ating Panginoon Kristo. So, mamuhay tayo na may espiritual na pagka-alerto at disiplina. Alam na ang ating mga ilang desisyon ay may bigat na lampas sa sandali. Na ito'y sinasabi na, hanapin kung ano ang walang hanggan, hindi lamang kung ano ang madali or kakaagad-agad. So, dapat hinahanap natin yung pangmatagalang benepisyo kaysa yung mga panandalian lamang tulad ni Izo. Panandalian siyang nagutom kaya niya ipinagbili ng walang manlang pag-iisip. Hindi na siya nag-isip. So dapat, ano ang dapat natin gawin? Palayain ang pagkakasala at pagpapatawad ay nagpapalaya sa atin at magbubukas sa atin ang daloy ng pagpapala. So kaya nga kapag tayo nagkasala, dapat tayo humingi agad ng tawad.